Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na una sa kanya ang pagsaserbisyo sa bayan at pagtugon sa problema ng ating mga kababayan. Kaya naman agad umano niyang inaksyonan ang mga natanggap na reklamo sa serbisyo ng isang kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Trabaho lang walang personalan. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang matanong kung may hinanakit ba siya sa pamilya Villar sa harap ng isyu ng Prime Water. Sabi ng Pangulo, bagaman kaibigan niya ang mga Villar, mas dapat pa rin masiguro na naipapahatid ang tamang serbisyo sa mga Pilipino, lalo na ang tubig. Ako naman, we have to fix the problem. People have to have electricity. People have to have water. So whatever the reason is, let's fix it. Let's fix it. Let's just fix it. Help me. Help me fix it. I cannot fix it on my own. You need to help me. Sa usapin ng supply ng kuryente sa Siquijor, sinabi ng Pangulo na hindi na maaari ang papetiks-petiks, kaya agad niyang ipinag-utos na gobyerno na ang magpatakbo kapalit ng SIPCOR. Mahalaga sa akin ay magkaroon ng kuryente. So gagawin ko kung anong kailangan kong gawin para magkaroon ng kuryente. Binigyang diin naman ng Pangulo na sustainable o kayang ituloy-tuloy ang zero balance billing na programa ng pamahalaan. Giit pa ni President Marcos Jr., hindi magpapatupad ng programa ang gobyerno na babawiin din kalaunan. Pinag-aralan din anya itong mabuti. Kasabay ang pagbibigay diin na kaya namang maisakatuparan ng mga programa basta't maayos na nagagamit ang pondo ng bayan. Yes, it's expensive. Healthcare is expensive. But what's that money for? It's not to be kept in the bank. It's there to spend so that people can have healthcare for free or cheap. That's the whole point of your health. Alam mo, lahat itong aming ginagawa, the subsidy for the 20 pesos per kilo rice, the zero billing program, all of the programs that people have asked me, sustainable ba yan? Basta't yung pera pumunta sa tama, lahat yan kaya nating bayaran. Ganun lang kasimple yan. Samantala marin namang itinanggi ng Pangulo ang sinasabing plano umano na ipipilit maging susunod na ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para maipakulong si Vice President Sara Duterte at iba pang kaalyado nito. Giit ng Pangulo, nakabase pa rin ang kanyang magiging desisyon sa rekomendasyon ng Judicial and Bar Council. No, Justice Martirez. We're not at that point yet. Wala pa tayo doon. Antayin natin yung proseso as I said, hindi pa tapos yung mga interview. Pagkatapos ng mga interview, tingnan natin, kausapin natin ng Judicial Board and see what they have to say. Muli namang ipinagmalaki ng Pangulo ang mga overseas Filipino worker na kwento niya ay laging pinupuri sa mga bansang kanyang binibisita. Kaya sisikapin anya ng kanyang administrasyon na mapataas ang tingin ng ibang bansa sa mga Pilipino. Para naman sa kanyang nalalapit na kaarawan sa September 13, isa sa mga wish ng Pangulo, matapos ang mga proyekto ng kanyang administrasyon. Simple lang naman ang aking mga hangarin sa lalo na dito para sa administrasyon ito na matapos namin lahat ng aming ginagawa. Or siyempre marami diyan hindi talaga matatapos sa 6 na taon. Kaya sana masimulaan lang para sa kahit papaano sa susunod na administrasyon ay matutuloy. Dahil sayang naman at maganda naman ang nagiging resulta, ang magandang takbo ng ekonomiya. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.